COA. Ngunit ito ay inobjektan ng depensa. Tanungin natin si Attorney Trixie Angeles kung bakit ito inobjektan ng defense, itong ipinipresenta ng prosecution. Ang ginagawa ng prosecution kanina ay kinukonfronta ang witness with another document allegedly na kapareha, ngunit merong malaking pagkakaiba. Nawawala yung mga salitang in trust for or ITF na titik. Ngayon, ang inoobjekta ng prosecution dito ay yung hindi karapat-dapat na witness yung si Mayor Atienza upang tumistigo dun sa isinusumiti nilang panibagong dokumento. Ang nararapat na dapat iprinisinta nila ay ibang witness na magsasabi kung ano yung dokumento na yon at kung bakit naiiba yung dokumento na dun sa dokumento na prinisinta ng depensa. Pero Attorney Trixie, kung sakasakali nga walang ITF na nakalagay dito sa isang cheque, ito ba ay mahalaga dito sa paglilitis o impeachment trial ni Chief Justice? May dalawang schools of thought dyan. Merong nagsasabi na ang mga titik na ITF ay nagpapatunay na hinahawakan lamang ni Mrs. Corona at kasalukuyan ng nasa sakdal yung sinasabing pera na nalalaman ng mga ilang accounts nila at ito ay nakuha sa legal na paraan at sa paraan na hindi nagiging bahagi ito ng income o earnings na pwedeng questionable dun sa nasasakdal. Ngayon, pwede rin naman kasing hindi na isulat yung mga titik na in trust for kasi meron tayong tinatawag na implied trust. At maaaring si Mrs. Corona bilang kinatawan ng korporasyon na sinasabi nilang Basag Gidote ay impliedly nakatanggap siya ng pera na ito dun sa sale ng property ng korporasyon at ang paghahawak niya ng pera na ito umapirman ang titik na ITF o hindi ay held pa rin in trust at hindi pa rin pera nung nasa sakdal. Kasama din natin, Cathy, hindi po siya ang abogado ni Mayor Atienza. Suki po nating legal consultant, Attorney JJ Jimeno Atienza. Magandang hapon, Attorney JJ. Magandang hapon din sa iyo, Attorney Mark, Cathy. Nag-resume na nga tayo, Attorney JJ, at tinuloy itong cross-examination, redirect at re-cross-examination ni Mayor Lito Atienza. Ano ang parang significance nitong testimonya ni former Mayor Atienza dun sa tingin mo for the prosecution naman dahil malinaw naman yung legitimacy noong pera, for the defense, bakit pinipilit nilang, ano yung pilit nilang i-prove sa pamamagitan ng kanilang cross-examination? Itong testimonya ni Mayor Atienza ay bilang pagpapatunay lamang ng depensa na ang pera na sinasabi ng prosecution na kanila raw nakuha mula sa illegal na paraan ay tunay na pera ng Basa Gidote na pamilya at hindi ni Chief Justice Corona o ng either sa kanilang mag-asawa. Yung para naman sa cross-examination or sa prosecution, ano yung pilit nilang pinapakita sa pamamagitan ng kanilang pagtatanong? Ang pilit nila ipinapakita rito ay walang kinalaman yung sinasabing expropriation money doon sa yaman na hindi nila allegedly na i-declare sa kanilang salin. Okay. Ano naman ang tingin mo, Attorney Trixie, doon sa, kasi minsan merong mga bagay na hindi na maintindihan yung relevance ng ating mga kababayan. But bago natin ituloy ang ating diskusyon, pakinggan po muna natin, Cathy. Nariyan po ang ating prosecution communication team sa briefing room. Questions which may not be proper in the impeachment court, but for other proceedings with regard to the issuance of the check, with regard to how the processing of the check was made, and kung napansin po ninyo kanina yung bakit nagkaroon po ng different facsimiles of the same check with different insertions. So like we mentioned, these are subject to different case for that matter, and we'll just leave it at that. So we don't know who the next witness will be. Binabanggit nga po nila from before it was 20 plus, and then it became 16, now 10. Recently, we just heard 5. So hindi natin alam kung sino-sino yung 5 at handa kami kung sino ang iharap po nila sa mga susunod na araw tungkol dito sa 5 testigo na lang nila sa Article 2. Yes.
irrelevant daw po yung sinasabi nyo na spotty or doubtful yung sale na between BGEI and Manila City Government. Irrelevant daw yun sa mga hindi dinisclose ni CJ sa SALN. Yun yung manifestation kanina. Well, yan ay position po ni Senator Judge Santiago. Hindi natin alam kung ano yung position ng mga iba't ibang mga senador tungkol dito. No, hindi naman ibig sabihin kung yan ang position ng isang senador, sasama na lahat. Ang gusto natin na ipakita dito na meron talagang malalaking mga katanungan tungkol dito sa pagbenta nitong ari-arian ng Basagidote sa City of Manila. And kaya nga meron pagtatanong nga dito tungkol sa sino ba talagang dapat may-ari nitong pondong ito, no? Pamilya ba ni Chief Justice o yung pamilya pa ng mga basa? So maraming mga nanganganak na mga tanong ito, pero sabi ko nga, no, she may appreciate it that way and we respect her opinion with regard to that, but it may not necessarily hold, no, because ang kailangan natin pakita talaga, kung we go back to the main question, is that kung meron bang pagdududa sa pagkatao ng ating punong maestrado, anong papel ni punong maestrado dito sa usapin ng Basagidote, yung sale ng property, no? So dito natin malalaman, dahil sinabi po ng ating punong maestrado, he never got involved with regard to this sale, and we were, based on our cross-examination questions, and we were able to elicit that he was a participant at some stages. Siguro maiksing dagdag na lang is hindi sinabi ni Senator Santiago na walang relevance. Ang sinabi niya doon was patungkol doon sa dalawang cheque na kung titingnan natin talaga yung kanyang opinion was to the effect that yung checks, kung merong variations or differences, hindi talaga yung testigo nakaupo yung pinakamagandang tanungin or i-confront about it, because malinaw doon sa pinipresent noong Counsel for the Prosecution on Cross na merong dalawang kopya nung cheque. Both are certified to be true by COA. Magkaiba yung payee. Yung isa, hindi nakalagay yung interest for Cristina Corona. Yung isa, may nakalagay. At meron pang ibang differences dun sa cheque. Yung kahit yung numero ng cheque ay tila magkaiba, na nagdadala ng parang tila pagdududa o maraming katanungan doon sa doon sa transaction. I think ang relevance sa pinaka-importante doon is dalawang bagay na prinisinta si Mayor Atienza para patunayan ng depensa na yung perang nahanap sa PS Bank na matagal nang tinatago. Sinasabi naming matagal nang itinatago dahil wala ito sa SALN. Nakita na lamang ito nung nakapag-issue tayo ng subpoena sa PS Bank na tinutulan, nilabanan ng kampo ni Chief Justice, at nung na-disclose yan sa PS Bank, pati doon sa BPI, ay merong at least 27 million pesos na hindi declared. At meron ding na-discover tayo na 36.5 million na kanyang terminate ng mga time deposits noong December 12, noong impeachment mismo. So they sought to present Mayor Atienza to be able to show na may pinanggagalingan yung pondo at kung bakit hindi ito dinideklara dahil ito'y pagmamayari ng Basagidote. Pero hindi na patunayan ni Mayor Atienza yun, kahit ano pang sabihin natin. Napatunayan na nagkaroon ng check issuance, napatunayan na naging bahagi si Chief Justice doon sa negotiation and transaction, na bagamat sinasabi parati ni Chief Justice, hindi ako nakikialam sa affairs ng aking asawa at ng kanilang pamilya. Sinasabi niya po parati yon. Pero based on their very own witness, sinabi mismo that it was the Chief Justice who came and actually asked for a higher price. Yun yung noon, ayaw ho natin muna pag-usapan hanggang di natatapos yung kanyang testimonya. But that was very clear that the Chief Justice participated. Yung panghuling katanungan doon kung bakit pilit na pinapaalala kay Mayor Atienza yung ibang expropriation proceedings, the final nila,
Dahil yung properties na yun in-expropriate or sinubukan i-expropriate at nagkaroon ng settlement, ay mga properties na katabi din ng Basa Guidote property. Ito rin yung mga property pinagmulan para maitayo yung palengke. Hindi lang naman yung property ng Basa Guidote ang nagamit para doon. Meron pang ibang mga properties na ginamit din ng City of Manila na nakikita na doon yung presyo was at 25,000 pesos per square. Pero pagdating doon sa Basa Guidote, hindi ko po masyado maalala, but it was roughly around 34 or 35,000 yata per square. So, hamak na mas malaki yung presyo doon. So, parang ang sinusubukang i-establish doon is at first, hindi na-execute ng depensa na yung perang nakita sa mga bangko na na-uncover natin ay konektado doon sa Basa Guidote. They have to show that proof. Sinabi doon, dineposito sa land bank ng account ni Mrs. Corona sa Malacanang. Papaano nakarating itong amount na ito doon sa PS Bank? Papaano nakarating ang amount na ito sa BPI? Until and unless they're able to show that, they will not be able to prove that yung perang yon na diskubre ay hindi pagmamayari ng Chief Justice at pagmamayari ng Basa Guidote, kaya hindi ko dinideklara. Yun ang sinasabi nila eh. I did not need to declare it. Okay, na-uncover nyo nga yan, na-discover ninyo sa aking bank account. Pero hindi ko kailangan deklara yan eh, kasi Basa Guidote yan. Pero, papaano yung link na yon? They have not been able to show that. What they've only been able to show is that a check was actually issued for a property owned by Basa Guidote. So, papaano nakarating nga doon kung totoo nga na ang perang nasa pangalan mismo na Chief Justice ay is the very same money that was derived from Basa Guidote sometime in 2001. They have not been able to do that. Mayor Atienza has had no use, absolutely, in so far as establishing that matter is concerned. Of course, the defense is free to make that presentation later on, pero kinakailangan nilang ipakita saang bangko napunta, mula sa Land Bank Malacanang, saan nilipat, paano pinaghiwa-hiwalay, paano napunta doon sa BPI, paano napunta doon sa PS Bank. Yun ang line of questioning po natin doon as far as the cross-examination was concerned. Linawin na rin po namin na pag-usapan na rin po yung katanungan tungkol doon sa schedule noong nagkakaisa kami doon sa in extending the session. Sanay kami sa Kongreso. Congressman Miro Kimbo, Congressman Erin Tanyada, pinapaliwanag, Cathy, yung naganap. But let's go back to the floor. Okay, inaasahan po natin na isa na naman bagong witness ang ipipresenta ngayon ng depensa. Natapos na po ang testimonya ni dating Manila Mayor Lito Atienza. Panoorin po natin. Please call your witness. Your Honor, the defense will calls to the witness stand Attorney V.C. Kadangin, the officer in charge of the Chief Law Division, Bureau of Internal Revenue. Call him to the plenary session and place him on the witness stand. Then the oath will be administered to him. First, the secretary. He is here, Your Honor.